Ito makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ng Lunes, 5 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po muna inyong makakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Dito po sa Magandang Umaga Pilipinas, ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area sa Mindanao nalusaw na. Easterlies makakaapekto sa Visayas at Mindanao. Death toll sa masamang panahon sa Davao Region umakyat pa sa 17. Mount Mayon nakaranas ng phreatic explosion. Higit 100 state universities and colleges may taas budget ngayong 2024. Ilang mambabatas pumalag sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. At UN Special Rapporteur Irene Can inulan ng batikos. Tinawag na pakialamera sa panukala nitong buwagin ang EDF-LCAC. Magandang umaga Pilipinas! Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw muli ng Lunes, February 5, 2024. Kasama na po natin ang buong radyo natin at Aksyon Radyo. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz at 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa detalye po ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, nalusaw na ang low pressure area sa timog kanluran ng Zamboanga City sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang trough o buntot ng LPA ang siya na lamang nagpapaulan sa Mindanao at nagdulot ng mga pagbaha at landslide. Ayon sa Pag-asa, umiiral ngayon ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nagdadala naman ng amihan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Apektado rin ito ang Ilocos at Cordillera Administrative Region na makararanas ng maulap na kalangitan na may kasamang pulo-pulong pag-ulan. Sa kaugnay na balita, umakyat naman sa 17 katao ang namatay habang 3 po ang nawawala sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region. Ayon sa Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO 7 o 7 ang nasawi sa probinsya. 5 naman sa mga ito natabunan ng landslide at 2 ang dahil sa lunod. Kinumpirma rin ng Davao de Oro PDRRMO na 10 individualang namatay sa lalawigan na karamihan ay nabaon din po sa landslide. Sa Davao del Norte, 80 hanggang 70% ng populasyon ang apektado ng malawakang pagbaha. 8 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, sumabog ang Bulkang Mayon pasado alas 4:40 ng hapon kahapon. Ayon sa PHIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption ang bulkan na tumagal ng 4 na minuto at 9 na segundo. Nagresulta ito ng rockfall, pyroclastic density currents o PDC at nagbuga ng 1,200 metrikong abo o patungong timog kanluran. Patungo ang abo sa direksyon ng bayan ng Daraga, Kamalig at Ginobatan sa Albay, kaya posibleng makaranas ng ashfall ang mga residente doon. Pinayuhan ang mga residente na manatili sa labas ng 6-kilometer danger zone. Huwag na hong lumapit mula po dun sa bunganga ng ng vicinidad. Doon po sa binabanggit nating 6 kilometer permanent danger zone. Kung
kung saan ang Bulkang Mayon pa rin po ay nananatili sa Alert Level 2. Pinagbawalan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga piloto na lumipad malapit sa Bulkang Mayon. Ayon sa CAAP, hindi muna maaaring lumipad ang mga sasakyang panghimpapawid sa taas na 10,000 feet mula sa surface ng bulkan, bunsod ng nangyaring phreatic eruption kagabi. Una rito, nakapagtala ang PHIVOLCS ng isang phreatic o steam-driven na pag-aalboroto ng Mayon kung saan bumuga ito ng abo ng hanggang 1,200 metriko mula sa tuktok na nagtagal ng 4 na minuto at 9 na segundo. Sa ngayon, wala naman naiulat na ashfall sa mga runway ng Bicol International Airport pero nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, inaprubahan naman ng Kongreso ang 128.2 bilyong pisong budget ng 117 o 13 state universities and colleges o SUC sa bansa ngayong taon. Mataas ng 27.3 bilyon ang nasabing budget allocation kumpara sa ipinanukala para sa SUCs. Nagpasalamat si Dr. Tirso Ronquillo, presidente ng Philippine Association of State Universities and Colleges, sa pagtulong ni House Speaker Martin Romualdez na mabigyan sila ng dagdag na pondo. Sinabi ni Ronquillo na kakailanganin ng program funds sa pagbabayad para sa libreng higher education deficiencies sa school years 2022 at 2023. Kasama anya sa matutulungan ng pondo ang 1.85 milyong mag-aaral, 72,000 faculty at staff, gayon din ng 50,000 job orders at contract of service workers. Tiniyak naman ni Romualdez na prioridad na mapundohan ng pamahalaan ang mga paaralang pinatatakbo ng gobyerno. Marching order anya ito ni Pangulong Bongbong Marcos upang masiguro na hindi na pag-iiwanan ng mga estudyante sa bansa at globalized era ngayon. Sa iba pa nating mga balita, handang gumamit ng puwersa ang gobyerno upang mapigilan ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año sa harap ng panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gawing independent ang kapulungan ng Mindanao sa bansa. Ayon kay Año, sisirain lamang nito ang naging progreso ng gobyerno sa pakikipag-ayos sa mga grupong rebelde, partikular sa Mindanao. Idiniin na lamang ng NSC advisor ang importansya ng unity, security at stability laban sa mga isinusulong na ito na pagbuwag o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Kinontra naman ni Senadora Amy Marcos ang inilutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa Senadora, hindi niya susuportahan ang signature drive para rito kahit kaalyado at kaibigan niya si Pangulong Duterte. Sobrang sakit. Yan po ang inilarawan ni Senator Amy Marcos kung magkakawatak-watak ang Pilipinas. Pero naiintindihan naman ni Senador Amy ang mga hinaing ng ilang sektor sa Mindanao dahil sa ilang dekadang kapabayaan na naranasan ng Southern Island Group. Sa katunayan, mismong siya anya ay awang-awa sa kalagayan ng Mindanao na laging nakaliligtaan sa budget at development. Naniniwala naman ang presidential sister na hindi banta sa bansa ang panukala ni Duterte na magsarili ang Mindanao. Ayon kay Senator Marcos, ipagdarasal din niya na hindi papayagan ng mga proponent ng panukala na matibag ang Pilipinas. Maaari namang kasuhan ng sedition si dating Pangulong Duterte at dating House Speaker Pantaleon Alvarez kaugnay sa isinusulong nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang babala ni Camiguin Governor Xavier Jesus o XJ Romualdo at ng kanyang amang si Congressman Jordin Jesus o JJ Romualdo.
kasabay ang matinding pagtutol sa plano na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Git ng mag-amang Romualdo, ang hakbang ni Duterte at Alvarez ay direktang paglabag sa 1987 Constitution na tuwirang nagtatanggol sa pambansang soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas na nagbabawal sa anumang anyo ng paghihiwalay o paghati. Para kay Governor Romualdo, ang intensyon ni Duterte at Alvarez ay isa lamang palabas at panggugulo at pasok ito sa kasong sedisyon. Hiniling din ng mga ito sa Kamara na magkasa ng investigasyon at alamin kung may sapat na ebidensya para simulan ng mga hakbang upang masuspindi si Alvarez dahil sa kanyang papel sa pagsusulong ng secession ng Mindanao. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, tinawag ni Senator Amy Marcos si UN Special Rapporteur Irene Khan na pakialamera at nagmamagaling sa panawagan nitong buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Marcos, 10 araw lang sa Pilipinas si Khan at ilang pilig testigo ang nakausap sa ilang barangay tapos sasabihin na buwagin na ang NTF-ELCAC. Buna pa ni Senator Amy, hindi lamang basta nakikialam si Khan, kundi ipinahiwatig pa na nakasalalay sa kanyang findings ang ambisyosong plano ng Pilipinas na pamunuan ng UN Commission on the Status of Women at makakuha ng pwesto sa UN Security Council. Gayunpaman, inamin ng presidential sister na hindi na siya nasurpresa sa panawagan ni Khan dahil sa matagal na nitong pagkiling sa Amnesty International. Naniniwala rin si Senator Amy na kontraproduktibo at mas mapanganib kapag binuwag po ang NTF-ELCAC. Labing-anim na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga, sumelyo si Pangulong Bongbong Marcos ng 80% performance rating habang 78% kay VP Sara Duterte. Sa Boses ng Bayan Survey 2023 ng RPMD, 83% ang nakuhang trust rating ni PBBM habang 80% sa Vice Presidente. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD, pinakamataas ang score ni PBBM sa Balance Luzon na may 84.70%, 84.70%, habang pinakamababa sa NCR na may 71.72%. Pinakamataas naman ang score ni Vice President Duterte sa Mindanao na may 82.86%, habang pinakamababa rin sa NCR na may 70.42%. 75 at 77% naman ang satisfaction rating na ibinigay ng publiko kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Nakakuha rin ng 78% trust rating si Zubiri habang 79% sa House Speaker. Magandang umaga Pilipinas! Kayo pa rin po ay nakatutok sa MUP sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Ngayon pa rin pong February 5, 2024. At ilang araw na nga lamang at Chinese New Year at merong Muslim holiday naman sa darating na Huwebes sa February 8. Kung di ako nagkakamali, dun to sa mga lugar na merong parang Muslim provinces. Yun ang tinutukoy sa memorandum. Pero lilinawin pa rin ho natin yan. Ano po? Meron na ba tayong palengke report? Diyan na ba? Si RH27 Noche Cacas. Samantala, kasado na ngayong araw ang Senate hearing para sa Chacha na layong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas.
Ayon kay Senator Sonny Angara, tututukan sa pagdinig ang laman ng Resolution of both Houses number 6 na inihain noong Enero ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Pro Tempore Loren Legarda. Layo ng RBH 6 na amyendahan ng Articles 12, 14 at 16 na tumutukoy sa restrictions ng foreign ownership ng public utilities, educational institutions at advertising industry. Sabi ni Angara, pag-uusapan din na magiging reaksyon ng mga Filipino investors at local businesses sa mga isinusulong na pag-amyenda. Sabi ni Angara, inimbitahan din ni Angara ang ilang mga kinatawan ng iba't ibang sektor para sa mas malawak na pagtalakay sa resolution of both houses number 6. Ang atin pong oras ay 20 minuto na. Napakabilis po. Ngayong Monday morning, gising na po, bango na Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Hinamon ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez si Senate President Juan Miguel Zubiri na tuparin ang ipinangako nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na aprubahan ang Resolution of both Houses o RBH 6 sa Marso. Kumpiyansa si Suarez na matutupad ni Zubiri ang ipinangako nito at makakakuha ang kinakailangang 18 boto o 3/4 ng 24 na senador para maaprubahan ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Ang RBH number 6 ay may titulong Resolution of both Houses of Congress na nagmumungkahi ng mga pagbabago sa ilalim ng ilang probisyon sa 1987 Constitution, kabilang na ang Article 12, Article 14 at Article 16. Kaugnay naman ng mga ulat na lumalabas sa media na mayroong utos si Zubiri na itigil na ng mga senador ang pagbato ng akusasyon sa Kamara sa issue ng People's Initiative. Umaasa si Suarez na magiging totoo ito. Ang ceasefire ay siniwalat ni Senator Sonny Angara o ipinanawagan ni Senator Sonny Angara at Senator Bato de la Rosa sa magkakahiwalay na panayam. Ipinaalala naman ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Daripe sa Senado ang self-imposed deadline nito sa pag-aproba sa resolusyon na naglalayong amyendahan ang economic provision ng konstitusyon. Ginawa ni Dalipe ang pagpapaalala matapos na itakda ng Senate Subcommittee ang pagsasagawa ng unang deliberasyon nito ngayong linggo kaugnay ng Resolution of both Houses number 6 na naglalayong amyendahan ng Articles 7 o Articles 12, 14 at 16 ng Konstitusyon. Ang RBH number 6 ay akda na Senate President Mig Zubiri at Senators Loren Legarda at Sonny Angara. Sinabi ni Dalipe na nangako si Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprubahan ng mga senador ang naturang resolusyon bago ang break ng sesyon sa naunang Kamara sa March 23. Ayon kay Dalipe, natapos na ng Kamara ang 54 sa 57 panukala na prioridad na maisabatas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at mga panukala na nabanggit ng Presidente sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Sinamon din ni Dalipe ang mga senador na gawin ang sinabi ni Angara at Senator Ronald Bato de la Rosa na itigil na ang pagbato ng alegasyon laban sa Kamara. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke na muna tayo. Kasama na natin si RH27 Noche Cacas live mula sa Taguig People's Market. Noche, good morning! Mayong buntag, Yoel, ngayong Monday morning, nako, sa mga pupunta, mamamalengke ngayong umaga dito sa Taguig People's Market. Ihanda niyo rin yung budget ninyo para swak at baka mamaya mainganyo kayo doon sa mga bilihin. Pero yung bangus dito, Yoel, yung medium size na sa 200 ang kilo, habang ang tilapia 140. Ang beef wrap naman nasa 400
ang kilo, habang ang beef brisket 400. Yung kasima nasa 300 ang kilo, habang ang liempo 330. Ang whole chicken naman nasa 170 ang kilo. Pero yung itlog, bawat isa 8 pesos and 50 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya, medyo mataas ng kaunti, nasa 140 ang kilo, habang ang pechay o yung squash o yung kalabasa 70 pesos, ang talong 100, habang ang kamatis nasa 120 ang kilo. Kasama na rin natin yung cabbage sa 80 pesos, ang carrots 120, yung baggy beans 140, habang ang white potato naglalaro sa 130 ang kilo. Pechay bagyo nasa 70 pesos. Sama na rin natin yung sayote, nasa 70 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula naman, o yung local, nasa 160, habang ang imported na onion white, no, o yung local na onion white ay nasa 150, habang ang onion white na imported 130 ang kilo. Puntahan naman natin yung kalamansi, ganun pa rin ang presyo, walang pagbabago, 120 pa rin ang kilo. Lakatan 110 at ang latundan 90. Papaya solo 80 pesos ang kilo, habang ang mangga kalabaw nasa 200 ang kilo. Ang sugar white naman 90 pesos, ang sugar wash 675, habang ang sugar brown 78, at ang palm oil 22 ml 27 pesos, at ang palm oil 1 liter 86 pesos. So yan ang presyo ngayong umaga dito sa Taguig People's Market. Wala sa pananan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Natika Kasol. Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Noche. Oo, pahabol na tanong lang. Kamusta naman ang Metro Manila sa nakalipas na magdamag? Ay, napaka tahimik ato. At pero tahimik pero mapanganib yung gabi dahil siyempre may mga kailangan kang naka-alerto, dahil yung mga alat na naman yung riding in tandem. Oo, yung mga riding snatcher. Oo. Snatcher, yan. Tapos yung mga nang-hold up. Kaya ang mga kapulisan, alerto din sila ngayon, nag-iikot. Dahil siyempre, may marami na namang mga petty crimes sa mga kasadahan, lalong-lalo na dito sa may area ng Southern. Yan ang kahalag. Maganda na ng panahon na hindi tayo nakaranas ng pag-ulan nitong magdamag. Alright, thank you, Noche Kakas. Balik sa iyo, Joel. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya iba pa rin ho talaga nagagawa ng ng police visibility, kagaya nga ho ng lagi nating binabanggit kahit magparada ka lang diyan ng sasakyan na umaandar ho yung blinker, kahit wala nang wangwang. Wala yung wangwang naman kapag rumiresponde lang sa mga emergency, kahit yung pumarada lang ng sasakyan na merong blinker, malaking tulong ho yun para sa pagprotekta sa komunidad, at malayo o magdalawang isip itong mga kawatan na hindi na ho magnakaw. Magandang umaga, Pilipinas! 27 minuto makalipas ang 4:00 ng umaga. Para masimuhunso pag-uwi galing ng eskwela, Baitalian sa germs sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamin Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kayo pa rin po ay nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito
po ang inyong nakakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa MUP. Yuel Reyes po, ngayon pa rin February 5, 2024. Of course, good morning! Ramdam na no? Ang init daw ng Tag-Araw. Actually, kanina pagising natin parang mainit ano. Dati kahit naka number 1 lang electric fan ko, pagkagising talagang hirap kang bumangon Ngayon napakainit na. Mababati ng mainit na umaga si Hermingildo Legaspi Domeng. Good morning, sir. Ngayon din sa ating mga suki dyan sa Japan, Maridel Furukawa, good morning. Sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng Metro Manila, gayon din sa probinsya. Good morning ho, Chris De Solo, good morning. Sa panating suki ito sa Japan, si Mami Becky Tezuka, mga lagi nakatutok sa atin sa magandang umaga Pilipinas. Michelle Roque at Ria Soto, good morning. Kamusta ho kayo? At syempre live din ho tayo nationwide, napapakinggan sa Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, at sa marami pa pong cable stations o cable provider ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live streaming via Facebook at YouTube via DZRH News at DZRH News Television Channel. Ngayon din ho sa mga nasa Cavite, Batangas, Laguna, good morning po sa inyo. Sa mga mamis, sa mga wais na misis na naghahanda ho ng kanilang almusal para sa kanilang anak dahil may pasok pa ho ngayon. May pasok po ngayong araw ng Lunes, balik na ho sa klase at gising na. Bango na, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tatlumput-4 na minuto makalipas ang 4:00 ng umaga. May dyan daw po sa bandang Benguet ba ito? Baguio? Abay merong pinag-aaralan na gawing gamot ang marijuana. Buong detalye, RH41, Romy Gonzales. Romy? Isinumiti na ng Department of Science and Technology Cordillera ang kanilang proposal na magpatupad sila ng pag-aaral hinggil sa paggamit ng marijuana na isang gamot. Ayon kay DOSTCA Regional Director Nancy Bantog, ang kanilang panukala ay naipasa kamay na sa Dangerous Drugs Board at Philippine Drugs Enforcement Agency. Sinabi niya na kasalukuyan ng niriripaso ng 2 ahensya ng gobyerno ang kanilang panukala bago mabigyan ng clearance para maipatupad ang pag-aaral. Katuwang ng DOST ang St. Louis University at ang Kalinga State University na bumuo sa panukala. Idinagdag niya na inaantabayan na nilang maipasa ang Senate Bill 230 o ang Medical Compassionate Use of Cannabis Act para maging legal ang paggamit ng marijuana para sa medical na gamit. Samantala, kumbinsido naman si Director Bantog na makagagamot ang marijuana batay sa mga testimonya mula sa ibayong dagat kung saan legal ang pagtatanim ng marijuana. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Samantala, isinusulong naman ng TESDA ang pagbuo ng mga course para sa mga nais maging content creators. Wow, may ganito na. Sabi ng TESDA, makatutulong ito sa mga Pilipino na ma-maximize ang oportunidad na kumita online, lalo na sa panahon ngayon halos lahat ay nakatutok o gumagamit ng teknolohiya. Ayon kay TESDA Secretary Suharto Mangundadato, marami ang talentadong kabataan sa bansa, kaya kailangan lamang nila ng gabay at naangkop na kaalaman para mas bumunga pa ito. Dagdag pa ni Mangundadato, layon rin itong maturuan ng mga estudyante sa paggawa ng mas compelling at engaging na content para sa kanilang audience. Sa ngayon, mayroon na silang nailatag na core competencies
para rito tulad ng concept crafting for social media posting, content creation at content distribution. So lahat tayo mag-vlogger na lang. Vlogger na lang. Pero maganda to, ano? Pero maganda ho ito dahil well, wala naman sa pilitan to dahil special course naman to. Pero yung mga ganito hong bagay, maganda rin dahil nakaka-adapt tayo sa syempre, emerging panahon ho tayo. Nasa 21st century tayo na digital na lahat. Nagta-transition nga tayo from analog. Ngayon, nasa digital age na tayo. Kaya maganda na mayroong mga ganitong pasimula na para mabuksan ang mata ng ating mga kabataan ukol sa tamang paggamit ng social media, 'di ba? Hindi lamang nakatutok sa content creation, pero sana yung mga ganitong bagay pagtuunan din ng pansin ng mga natin mga nagtuturo sa mga bata sa mga paaralan. Hindi lang doon sa mga traditional na paraan ng pagtuturo, lalo na sa iba't ibang mga kasulok-sulokang eskwelahan ho natin. Nagbabago ho ang panahon at karamihan sa mga bata ngayon may social media na. Kaya maganda na doon pa lang sa eskwelahan maituro na yung tamang yung paggabay na sinasabi ng testa dito. Doon sana unang magkaroon, masimulan yung pagtutok sa mga bata. 38 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, 24 anyos na binata nasakay ho ng motorsiklo ay patay matapos mabangga ng kasalubong na pick-up sa Poso Rubio, Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Poso Rubio Community Hospital ang 24 anyos na binata matapos mabangga ng kasalubong na pick-up ang motorsiklo niyang sinasakyan. Sa ulat ni Poso Rubio ay si Chief of Police Major Jordan Tomas. Alas 5:35 ng madaling araw kamakalawa, naganap ang aksidente sa National Highway, partikular sa palikong bahagi ng lansangan sa Barangay Alipangpang, kung saan binabangtas ito ng biktima na kinilalang si John Dexter Cayupan Carino, 24 anyos, residente ng Barangay Esperanza sa bayan ng Sison. Sakay ng kanyang motorsiklo at pagdating sa lugar, umano'y pumasok sa kanyang linya ang pick-up na kasalubong na minamaneho ni Jesus de 53 anyos, sales agent at residente ng Purok 2, Barangay Maligaya, Muñoz, Nueva Ecija. Sa lakas ng pagkabangga sa biktima ay tumilapon ito sa kanyang motorsiklo, kaya't nagtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na agad namang naitakbo ng LGU Rescue Ambulance sa pagamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ni Dr. Jordan Ricacho. Ang pick-up at driver nito ay nasa kustodiya ngayon ng Poso Rubio Police Station para sa wastong disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Freddy Fajardo mula po dyan sa Pangasinan. Sa iba pa nating mga balita, napigil ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang tangkang cyber attack ng hackers mula sa China sa mga official website at mailbox ng ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay DICT Undersecretary Jeff Ian D., kabilang sa tinarget ang mga email address ng official website ni Pangulong Bongbong Marcos, Office of Welfare Workers Administration, Philippine Coast Guard at maging ng mismong ahensya o DICT. 3 linggo na ang nakalipas. Sabi ng opisyal mula sa DICT, natuntun nila ang Command at Control Center ng cyber attacks mula sa China Unicorn, isang Chinese state-owned telecommunications company. Bago ito, naabisuhan anya ang DICT tungkol sa nasabing cyber attack na target ang mga gumagamit ng cloud service, partikular ang may mga gov.ph. Yun ho yung kapag nagsusearch kayo ng website ng gobyerno na meron ka duktong na imbis na .com o .net, .gov.ph. Yun daw po yung tinatarget nitong mga hackers na galing China, na kaibigan daw natin. Hindi naman masabi ni D kung sangkot sa tangkang cyber attack ang Chinese government, pero nakikipag-ugnayan na umano sila sa China upang mahagilap ang grupong nasa likod nito. Pero natuntun ho ng DICT na yun hong Command at Control Center
ay pag-atake na nanggaling sa isang Chinese state-owned pagmamay-ari ng gobyerno ng China na telecommunications company. 4:42 po ang ating oras. BARM Chief Minister at mga provincial governors ba'y nagpalabas ng kanilang opisyal na pahayag kaugnay sa Mindanao Independence Proposal. Tutol ba o pabor? RH19, Jun de Makutak. Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Sa isa pang pagkakataon, muling kinumpirma ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang kanilang patuloy na commitment sa implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Sa gitna ng makontrobersyang pahayag ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa Mindanao Independence Proposal, ayon kay Ibrahim, patuloy lamang silang maninindigan na nakabatay sa makatotohanang implementasyon na napapaloob sa mga provisions ng CAB na gumagabay patungo sa tamang proseso ng self-determination. Ayon pa rin kay Chief Minister Ibrahim, ang mga key players para sa Bangsamoro peace process ay nanatili sa kanilang dedikasyon na nakabatay sa kanilang mga salita. Marami pa umano mga dapat gawin at ang CAB ay isa lamang umano sa pinakadakilang naabot o nagawa para sa Bangsamoro people. Samantala, sa isang opisyal na liham, nagpahayag naman ang kanilang contentment sa mga nagaganap na full-scale development sa kanilang mga probinsya na itinuturing nilang bunga ng peace agreement ng GPH at ng MILF, sina Governor Ismael Sali, Province of Tawi-Tawi, Governor Hajiman Hataman Saliman, Province of Basilan, Governor Mamintal Alonto Adjong Jr., Province of Lanao del Sur, at Governor Abdurauf Gobsam Makakwa, Province of Maguindanao del Norte. Sa kanilang nagkakaisang official statement, taos-pusong pasasalamat at full support ang ipinapapaabot nila sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang ang probinsya naman ng Maguindanao del Sur, led by Governor Bay Meriam Mangudadato Alhadja, ay nagpalabas din ng kanilang commitment ng supports sa BARM at sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na lang po bago mag alas 5 ng umaga. Nilinaw ni Davao City Mayor Baste Duterte na naaawa lang siya kay Senadora Amy Marcos kaya siya I am sorry o naghumingi ng paumanhin at hindi para sa batikos niya sa kanyang kapatid na si Pangulong BBM. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng batang Duterte na ginagamit siya ni Senadora Amy Marcos sa drama nito sa media. Sinabihan din niya itong tantanan ang pagkaladkad sa kanyang pangalan dahil minsan na niya itong pinalagpas at ngayon ginagamit na naman siya sa jamming. Matatanda ang sinabi ng presidential sister na humingi ng dispensa sa kanya si Baste matapos supakan si Pangulong Bongbong Marcos sa prayer rally sa Davao City. Mahigit 100,000 na halaga ng shabu na kumpiska sa isang tulak ng droga na naka-check-in sa isang hotel dyan sa Bataan. RH37, Danny Kumilang sa detalye. Danny. Isang tulak ng droga na naka-check-in sa loob ng isang hotel ang nahulog sa kamay ng mga otoridad at nakumpiskahan ito ng 177,000 piso na halaga ng shabu sa Barangay Reformista Limay, Bataan. Sa ulat ni Libay Chief Police Major Dennis Duran, ang suspect ay nakatransaksyon ng mga otoridad ng PPDEU sa pamamagitan ito ng text messages habang ito'y naka-check-in sa loob ng hotel. Lumabas itong suspect at nagbenta sa inaakalang buyer ng kanyang panindang shabu. Nang iabot nito ang droga kapalit ng ibinayad na mark money, dito na ito inaresto. Inamin ng suspect na galing pa sa Maynila ang kanyang ibinibentang droga sa bayan ng Limay. At katatapos lang umano niya gumamit ng shabu kasama ang isang call girl na kasama na nag-check-in sa hotel. Ang nadakip na suspect ay naharap ngayon sa kasong Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito, si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Hingi ho muna tayo ng update. Ano kayang nangyari po dito sa biglang tahimik dahil tapos ngayon biglang sumabog, nagparamdam ang Bulkang Mayon. Kasama na po natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Sir, good morning po. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, si Yuel Reyes po. Yes, good morning po sa inyo, sir. Yes sir, kamusta po ang ating sitwasyon ngayon? Monitoring po natin sa Bulkang Mayon. Yes, kahapon meron tayong phreatic eruption na nangyari from 4:37 to 4:40, so 3 minutes po ito. And umabot po yung ash plume ng 1,200 meters at ito ay pinadpad ng hangin towards the southwest. Pero so far hanggang ngayon wala naman po tayong wala pong report na nakarating sa amin na may mga ash doon sa mga communities na nasa baba ng o malapit sa Mayon volcano. Kapag ganito po medyo malaki rin ang kanyang ibinuga na abo, saan ho napupunta ito kung hindi ho doon sa ground, no? Doon ho direkta sa mga residente po natin? Doon lang po sa paanan ng bulkan o sa dalisdis ng bulkan. Kung hindi po umabot doon sa mga communities natin, nasa dalisdis lamang ng bulkan, yung abo. Opo. May nakita ho ba tayong indicators itong mga nakaraang araw, Dr. Bacolcol, na bakit bigla na lamang hong nagparamdam kahapon itong ating Bulkang Mayon? Wala naman po. In fact, for the past 4 days, wala po tayong volcanic earthquake na inaitala. Yung phreatic eruption po, nasa ano po yan, you have hot material coming into contact with water and kaya po nagkaroon ng steaming and causing sudden burst. Hindi po yan, it's not as violent as magmatic eruption. So bali nasa ibabaw lang po yan yung hot materials natin na nanggaling sa pagputok last year, nasa ibabaw and nabasa, so nagkaroon po tayo ng phreatic eruption. Katulad ho ito nung, kung di ako nagkakamali, Dr. Katulad ho nung nangyari sa Tagaytay, sa Bulkang Taal noong year 2020, yung phreatic eruption. Hindi, yung 2020 po, magmatic eruption po yun. Ito, yung noong January 2020, that was magmatic eruption po yan. Yes, magkaiba po yan. Yung phreatic eruption, basically nasa ibabaw lang yan. And parang kawali na mainit, tapos nilagyan ng tubig, kakaroon ng steaming. Ang magandang doon, paliwanag na maunawaan ng ating mga kababayan. So meron ho ba tayong dapat pang ikapangamba? Maaari ho bang itaas sa alert level 3? Ito ang ating Bulkang Mayon? Again, wala pa tayong indikasyon na kailangan natin itaas ang alert level from 2 to 3. Again, in fact, katulad sinabi ko, for several days now, wala tayong naitalang volcanic earthquake sa Mayon volcano. Meaning, walang magma na umaangat pataas sa bunganga ng vulkan. Ayun. At sa ibang active volcanoes naman po natin sa Mount Bulusan, kamusta po ang ating monitoring sa ngayon? For Mount Bulusan, nakapagtala po tayo ng between 12 a.m. Nung February 4 to 12 a.m. kanina, nakapagtala tayo ng 33 volcanic earthquakes. Medyo marami-rami ito kasi normally yung Bulusan volcano, on the average, yung background level, baka 0 to 5 volcanic earthquakes yung naitala natin. So, pero mas mababa pa rin ito kasi noong January 28 to 29, nagkaroon tayo ng 140 volcanic earthquakes in 24 hours, 140. So parang volcanic earthquakes. Ngayon, 33 volcanic earthquakes yung naitala natin. So kalmado pa naman ho sa ngayon. Parang kung titingnan ho natin, mas marami pang volcanic activities ang Mount Bulusan kumpara ho sa Mayon. Ano po? Tama po kayo. Mas marami yung volcanic earthquakes na naitalaan natin sa Bulusan volcano as compared sa Mayon volcano. Alright. Makikibalita po muli kami from time to time, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIVOX. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga.
Iba't ibang posisyon sa pagtulog may epekto sa iyong kalusugan, ayon sa eksperto. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ngongonsensya, hindi epektibong paraan ng panghihikayat, ayon sa pag-aaral. Ang balang Anthony Taberna. Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, iset worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Una na ako, Nay! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lang po at alas 5 na. Gising na, bango na, Pilipinas! Magandang Umaga, Pilipinas! Ako muli tayo sa probinsya, isang lalaki kritikal matapos saksakin ng kanya mismong kapatid. RH32, Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Lalaki sinaksak ng kanyang nakakatandang kapatid matapos ang mainit na pagtatalo ng kanyang ama, ginagamot sa siyudad ng Tacloban. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Sabil, 24 anyos, binata, residente ng Sitio Calero, Barangay 94, Tacloban. Nakilala ang suspect si Win Sabina, 32 anyos, binata, construction worker, residente ng Barangay 94. Nangyari residente sa bahay ng biktima sa naturang barangay. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima na kainom nagkaroon ng mainit pagtatalo ng kanyang ama. Nagalit naman ang suspect, kumuha ng kitchen knife at sinaksak sa dibdib ang kanyang nakababatang kapatid. Itinakbo ang biktima sa Eastern Visayas Medical Center para malapatan ng kaukulang lunas, samantalang suspect pinaghahanap ngayon ng kapulisan. Nasa Aksyon Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, posible namang maging self-sufficient sa bigas ang Pilipinas pagsapit ng 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Administrator ng National Irrigation Administration na si Eduardo Guillen, magtatayo sila ng mga dam, parehong reservoir, diversion types upang makamit ang nasabing target. Idiniin ni Guillen na ang kahalagahan ng sapat na supply ng tubig o irigasyon upang tumaas ang lokal na produksyon ng palay. Una nang sinabi ng Agriculture Department na target ng gobyerno ang 100% self-sufficiency sa bigas sa 2027 sa ilalim ng Masagana Rice Program 2023 to 2028. Binanggit ni PBBM na malapit nang maging self-sufficient sa bigas ang bansa sa loob ng 2 taon kung magkakaroon ng malawakang reorganisasyon sa ilang ahensya.
Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang Pilipinong maiiwan at magugutom sa bagong Pilipinas. Sa ceremonial palay harvesting sa Candaba, Pampanga, sinabi ng Pangulo na pauunlarin ng kanyang administrasyon ang sektor ng agrikultura. Isaan niya ito sa pangunahing hakbang ng pamahalaan tungo sa pagbuo ng bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom na pamilya. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon ng modernong kagamitan at sapat na ayuda sa gobyerno ang mga nasa sektor ng agrikultura. Tiniyak din niya na palalakasin pa ang pundasyon nito para masiguro na magiging masagana ang ani ng mga magsasaka. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz muna tayo. Vilma Santos tinanghal na Best Actress sa MIFF sa Amerika, habang si Ding Dong at si Ding Dong Dantes ng Rewind at si Piolo Pascual ng Malyari at Gumbursa. May role din kasi si Piolo Pascual doon at tinanghal silang Best Actors. Buong detalye chichika sa atin ng ating showbiz legend Tita Morley Alino. Tita Morley, magandang morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang nag-iisang star for all season na si Vilma Santos. Si Ate B ang kauna-unahang actress na itinanghal na Best Actress para sa nasabing MIFF na ginawa nga sa Amerika. Si Dingdong Dantes ay nanalo din bilang Best Actor para sa pelikulang Rewind, habang itong si Piolo Pascual ay wagi din para sa pagka-Best Actor para sa pelikulang Gumbursa, habang itong si Alessandra De Rossi ay ang Best Supporting Actress. Sabi ni Ate B sa aming pag-uusap, sobra-sobra daw ang kanyang pagpapasalamat sa lahat ng mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alino. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin 5:00 ng umaga. This time, Make sure protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kabay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area sa Mindanao nalusaw na. Easterlies makakaapekto sa Visayas at Mindanao. Mount Mayon nakaranas ng phreatic explosion kahapon. Death toll sa masamang panahon sa Davao Region umakyat na sa 17. Higit 100 state universities at colleges may taas pondo ngayong 2024.
Ilang mambabatas pumalag sa panukalang ihiwalayang Mindanao sa Pilipinas. At UN Special Rapporteur Irene Khan, hinula ng batikos, tinawag na pakialamera sa panukala nitong buwagin ang NTF-ELCAC. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong paring February 5, 2024. Gising na ho, bango na, kabi-kabi na. May pasok ko ngayong Monday morning sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po inyo nakakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Yuel Reyes po hanggang alas 6 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning po, good morning sa mga nanay, tatay na naghahanda po ng almusal ng kanilang mga anak. May mabuhay po kayo at syempre sa lahat ng ating mga kasama sa kalsada, sa ating mga kapwa motorista na bumabiyahe po. Ngayong umaga, nagbabalik Metro Manila. Good morning po sa inyo at ingat-ingat sa biyahe. Mamaya ho makikibalita tayo sa Pag-asa kung kamusta ang ating asahang kalagayan ng panahon. Ulanin ba tayo? Maramdaman pa ba natin yung malamig na hanging amihan? O magtutuloy-tuloy na itong matinding epekto naman ng El Nino at epekto na ng tag-init. 8 minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking nasa drugs watch list. Minamanmanan na mga kapulisan, arestado daw po sa Malabon. Buong detalye, RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Yung maliban sa Malaysia po, naulihan din ng bilisensyadong baril ay isang lalaki sa ikinasang bypass operation sa Red Pilar, kanto ng Tugatog, Malabon. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, nasa drug watch list umano ang at ng PDEA at ng PNP ang suspect na si alias Jose. Binintahan umano ng 2 sasay ang nakasibilyang pulis, pero nang mahuli at kaprapan ay may mga nakareserva rin umanong sabu sa kanyang baywang. Maliban sa isang perpet delivery ng baril, kung saan ay ang nahuli sa kabuuan ay merong 30,000 pesos. Ang suspect ay sasampa ng kaso paglabag sa Section 5 and 11, Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Wala pa rin sa karan sa Pilipinas, Bisarit sa Kusara Century. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa San Lorenzo. Mabati si Mario Lianes. Binabati ang kanyang kapatid ba ito na si Pangkraysa Matyong. Good morning po sa inyo at syempre sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang lalawigan dyan sa Tacloban at Kalaluan sa Laguna. Good morning po, maligayang pagtutok sa Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita sa ikalawang magkasunod na pagkakataon ngayong taon, namumuro ang taas singil sa kuryente ngayong Pebrero. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldariaga, tinutumbok na mga inisyal na indikasyon na posibleng tumaas ang electricity bill ngayong Pebrero. Bunsod anya ito ng muling paniningil sa feed-in tariff allowance na kasamang binabayaran ng consumers para sa development ng renewable energy sa bansa. Sinabi ni Zaldariaga na nagmahal din
ang generation charge dahil sa mataas na fuel prices katulad ng imported liquefied natural gas na ginagamit sa gas-fired power plants. Atin na munang alamin ng kalagayan ng panahon mula kay Ginoong Obet Madrina ng DOST Pag-asa. Sir Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na ang lagay ng ating panahon. At sa kasalukuyan nga, patuloy ang pag-iral naman ng easterlies, bagyang humina ang northeast monsoon. Dahil dito, malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng medyo mainit at tanghali habang malaking tsansa or may mga posibilidad tayo ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible, at least for this week, malit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Wala rin tayong nakataas na gale warning dahil pa rin sa paghina ito ng hanging amihan. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, generally fair weather ating nasa magiging lagay ng panahon. Habang agwat ang temperatura sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Cebu, nasa 24 to 31 degrees Celsius. At sa Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. At yan ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Madrina. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat, Ginoong Obet Madrina ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Lalo pang lalaki ang butas ng bulsa ng mga consumer. Lahat tayo consumer. Dahil kasado ang malakihang taas presyo sa petrolyo bukas sa ikalimang magkakasunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng maglaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. Habang 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos sa kada litro ng kerosene at 75 cents hanggang 95 cents sa kada litro ng gasolina. Sinabi ng Energy Department, bunsod ang panibagong big-time oil price hike ng kaliwat kanang drone attacks sa mga pasilidad ng krudo sa Russia. Gayon din ang panukalang palawigin ang 2.2 milyong bariles na tapyas produksyon kada araw ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC hanggang unang kwarter ng taon. Sa iba pa nating mga balita, sumabog ang Bulkang Mayon pasado alas 4:40 ng hapon kahapon. Ayon sa PHIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkan na tumagal ng 4 na minuto at 9 na segundo. Nagresulta ito ng rockfall, pyroclastic density currents at nagbuga ng 1,200 metriko abo patimog kanluran. Patungo ang abo sa direksyon ng Bayan ng Daraga, Kamalig at Ginubatan sa Albay. Kaya posibleng makaranas ng ashfall ang mga residente doon. Patuloy na pinayuhan ang mga residente na manatili sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan na nananatili pa rin sa alert level 2. Sa atin nga pong panayam kanina kay PHIVOX Director Toto Bacolcol, sinabi ng PHIVOX Director na wala namang indikasyon pa sa ngayon. Sa katunayan ay kalmado itong bulkan bago nagkaroon ng steaming. Yung nangyari kahapon, ang paliwanag ni Dr. Bacolcol ay steaming ho, hindi ho yung pagkatulad na nangyari nitong nakaraang taon na nagbubuga ng lava ito hong Mayon. At sa ngayon ay pinawi ang pangamba na itaas ito sa alert level 3. Kaya paalala ho ng PHIVOX manatiling nakatutok lang ho sa mga official channels at huwag magtututok kung saan-saan, magkukuha ng kahit saang informasyon na hindi naman ho verified, hindi naman ho nanggaling opisyal. Dito unang-una sa DZRH, mapagkakatiwalaan nyo mga balita at sa atin hong direct na mismo din sa mga government agency. Again, walang indikasyon na maaaring itaas ito sa alert level 3. Alas 5:15 ang ating oras. Sa iba pa nating mga balita, masayang ibinahagi ni Makati Mayor Abby Binay na nadagdagan ng 10 milyon ang share ng lahat ng 23 barangay ng lungsod mula sa Basic Real Property Tax o RPT collection matapos mailipat ang 10 Embo barangay sa Taguig City. Bukod dito, sinabi ni Mayor Binay na tumaas din
ng 6.2% ang kanilang Final National Tax Allotment o NTA allocations ngayong taon, ayon na rin sa kumpirmasyon ng Department of Budget and Management o DBM. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Binay na lumaki ang parte ng bawat isa sa 23 natitirang barangay sa Makati City mula sa basic RPT collection at sa NTA dahil sa pagkawala ng 10 barangay. Hinimok ng alkalde ang mga opisyal ng barangay na tiyaking magagamit ng wasto ang karagdagang mga pondo at magpatupad ng makabuluhang programa at serbisyo na magsusulong sa mithiin ng Makati City para sa isang inklusibo, matatag at maunlad na kinabukasan. Labing-anim na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, binigyan diin ni Senator Bongo ang patuloy na suporta sa pagpapaunlad ng talento sa atleta at grassroots sports development sa bansa. Sinabi o ginawa ni Go ang pahayag sa kanyang talumpati sa pagdalo sa Rapid Chess Tournament ng First Warden sa Abriza Mall sa Davao City. Bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, sinabi ni Go na ang kanyang presensya sa torneo ay muling pagpapatibay ng kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng sports bilang isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng bansa. Iginit din ito ang kanyang paghanga sa kakayahan at tagumpay ng kanilang pagsasanay, anuman ang kalalabasan ng kanilang mga laro. Pinuri rin ni Go ang mga ito sa kanilang madiskarteng pag-iisip, mga katangiang mahalaga hindi lamang sa chess, kundi pati na rin sa mga tungkulin sa buhay at pamumuno. Sa nasabing pagtitipon, namigay ang senador ng chess boards sa 21 chess clubs at sling bags sa 274 na kalahok sa nasabing torneo. Alas 5:17 ho ang ating oras sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng Senado sa mga akusasyon ng human trafficking, rape at sexual at physical abuse laban sa televangelist na si Apollo Kibuloy at pinamumunuan nitong Kingdom of Jesus Christ. Lumutang ang nakababahalang alegasyon mula sa nakaraan. Inaasahang huhukayin sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga nakatago sa nakaraan ni Kibuloy. Isa sa revelasyong lumutang at nauwi sa Hawaii News Now ay nangyari noong 2018 kung saan sinabi ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na may pinatatakbong child sex rin si Kibuloy. Si Cristina Angeles na dumating sa Hawaii noong 2014 gamit ang religious visa para magtrabaho sa KOJC ay nagsabi na siya o isa siya sa mga minor de edad na inudyukan na magtrabaho sa sinasabing sex ring. Pinilit umano siyang gumawa ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng donut at pinarurusahan kapag hindi naaabot ang target na benta. Si Angeles ay inakusahan naman ng isang babaeng miyembro ng KOJC ng sexual assault sa Hawaii. Pinasinungalingan naman ni Kibuloy ang nasabing alegasyon. Iginit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang puwang sa bagong Pilipinas ang mga propaganda at paninira sa gobyerno. Sa kanyang lingguhang vlog, umapela ang Pangulong itigil na ang siraan at hatakan pababa at sa halip ay unahin ang kapakanan ng bansa at taong bayan. Panawagan pa ni PBBM, magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang mga bagong Pilipino. Ginawa ng Presidente ang pahayag sa gitna ng mga batikos sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang anak nito. Gayon din ang bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara sa usapin ng charter change. Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin hong oras, 20 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Balita muna tayo sa Senado, public hearing sa charter change. Ikinasa na po ngayong araw. Buong detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Kasado na ngayong araw ng Lunes ang pagdinig sa CHACHA o Charter Change sa Senado na may layuning amyendahan ang mga economic provisions ng ating saligang batas.
Pangungunahan ito ni Senador Juan Edgardo Sani Angara na siyang itinalagang chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments. Alinsunod ito sa resolution of both houses number 6 na kanilang inihain sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ilang mga kilalang personalidad mula sa framers ng 1987 Constitution, legal luminaries at mula sa business sector ang inimbitahan ng komite. Ayon kay Angara, nakatuon lang sa mga economic provisions ang kanilang tatalakayin at hindi kasama ang anumang political provisions. Ito ay sa layuning buksan sa mga dayuhan ng advertising, education at public services. Umaasa naman si Senador Alan Peter Cayetano ng isang malalimang debate hinggil sa tiyatsa at lahat ng opinyon ay pakikinggan dahil ang pag-amyenda sa ating saligang batas ay may malaking epekto sa ating lahat. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadbaas. Samantala, sa iba pa nating mga balita, ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng kalabaw at baka sa 4 na bansa. Sa Memorandum Number 6 ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bawal muna ang importasyon sa Libya, Russia, South Korea at Thailand dahil sa outbreak ng lumpy skin disease. Pinasuspindi na ng kalihim ang pagproseso at pag-issue ng mga sanitary at phytosanitary clearance maging sa mga produktong galing sa baka at kalabaw alinsunod sa rekomendasyon ng World Health Organization. Nilinaw naman ang kalihim na ligtas ang katin, ang skeletal muscle meat, gelatin at collagen ng mga ito, gayon din ang taba, paa at sungay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lang bago mag 5:30 ng umaga. Champion, gawang peerless na Ngunit sa lahat po ng housing industry with easiest term, mantakin ho nyo, 5% lang ho yung down payment, pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pang mga proyekto ng Westchester Realty at nandun sa loob mismo ng township, ang palengke, ang eskwelahan, ang munisipyo. Kaya hindi ka na kinakailangang lumayo, pati simbahan nandun. At kung kayo ho gustong manalo pa ng 3-4-2, samahan ho ninyong disal bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty dahil kung saan tatama yung inyong dart, yun ang inyong pupuntahan. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng Thailand, ng Japan, Singapore, Hong Kong, libre for 2. Kung kayo ho ay magpapareserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Ka Sendoso ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kasama na po natin. Ito po yung binabanggit natin kanina na outbreak ng lumpy skin disease o LSD. Ka Sendo, good morning po. Sa pangalan po ni Kuya Angel, si Yuel Reyes po. Yuel, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Sir, una na po, itong lumpy skin disease, ano po ito at meron na ba tayo nito dito sa Pilipinas? So far, wala pa naman reported dito sa area natin. Wala pa naman dito sa atin. Pero ano ho ba ito? Dati nang nagkaroon na rin po tayo o talagang bago ito sa ibang bansa? I think bago yan and wala pa tayong reported din dito. So far, dapat bantayan siguro natin. Opo. Kamusta naman kung sakali yung atin pong supply ng karneng baka ho dito sa atin, di naman ho tayo maapektuhan nito kung sakali man na huwag naman sana na magkaroon ng napumasok sa atin dito sa Pilipinas? Yeah, we hope to. So far, ang mga baka naman natin
mostly coming from Australia. Yun ang majority na pinapatining dito sa ating bansa. Yung galing sa Australia. At balikan ko po itong lumpy skin disease. Ano po ba yung reported sa atin Kasendo na nakamamatay ba to sa mga baka o ano ho yung ibang mga sintomas na nakikita po natin dito? Yeah, so far dito sa is wala pa tayong reported and ito is nakaka-apekto yung sa skin ng baka, no? So of course yung quarantine naman natin is ngayon isa na yung pag nag-import tayo ng baka is may quarantine area. So ina-isolate talaga, no? So sa ngayon wala tayong reported. Alright. At sa ibang usaping agrikultura naman po, Kasendo, kamusta po ang supply ng bigas sa atin ngayon? Magkano po ang farm gate? Yeah, medyo bumaba yung farm gate, no? Dati umabot ng 26.50. Ngayon nasa 25 pesos ang fresh harvest ng farm gate price ng bigas. And yung 40% moisture naman ang dati umabot ng 28 to 28.50, ngayon nasa 27 pesos per kilo, no? And delivered sa miller ngayon, dati umabot ng 31 to 31.50, ngayon nasa 30 pesos. So expected na buwaba ulit ng konti dun sa retail price. At karamihan po sa atin ngayon tama po ba? Lokal na production na ho ito? At kailan ho ang panahon ng ating anihan? So far yung nasa merkado marami pa rin yung imported. Peak ng anihan natin is March 3rd week. In-expect natin by March 3rd week magbaba ang presyo ng bigas sa merkado. So as expected po, Kasendo, mga nasa magkano dapat maglaro yung ating presyo ng bigas dito sa atin sa Metro Manila? Kung ganyan po kababa yung farm gate price. Yeah, kung by March 3rd week in-expect natin nasa 45 to 48 pesos ulit ang retail price. Sana, no? At yun yung well-milled po o regular milled? Yeah, yung well-milled more or less at 48, gano'n. Regular nasa 45 pesos. Alright, maraming salamat po, Kasendo, at magandang umaga po muli. Yeah, magandang umaga. Si Kasendo Rosendo So, ang chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:34 na po ng umaga. Gising na po, bangon na, kape-kape na. May pasok na po tayo Monday morning, February 5, 2024. Bagamat di ho kalamigan ang ating umaga, no? Mapapansin nyo po, sinabi ng Pag-asa kanina ay yan po ay dahil humina na, ano po? Humina na yung epekto sa atin ng northeast monsoon, yung amihan na siya nagdadala ng mahangin o malamig na simoy ng hangin. At ngayon ay patuloy ang pag-iral naman ng easterlies. Kaya makakaranas po tayo, sabi ng Pag-asa, sa iba't ibang lugar sa bansa ng
bahagyang maulap ng papawiri na may pulupulong pag-ulan. Pero kung pagising ho natin ngayon mainit-init na, yan po ay dahil humina yun pong epekto ng amihan. Kaya wala nang rason para tamarin pa o malate ngayong umaga. No? Tanging traffic na lang ang ating problema. Alas 5:35, inakusahan ng China ang isang sibilyang sasakyang pandagat mula sa Pilipinas na iligal na pumasok sa South China Sea. Partikular na tinukoy ng China Coast Guard o CCG ang maliliit na civilian vessel na dumating sa Spratly Island noong Biyernes para umano sa supply purposes. Wala pang tugon ng Philippine Coast Guard, National Security Council at Foreign Affairs Department sa akusasyon ng Beijing. Matatandaang inaangkin ng China ang halos buong West Philippine Sea, bagamat tinawag na itong walang legal na basehan ng Permanent Court of Arbitration noon pang 2016. Balita naman mula sa Kamara, dagdag na benepisyo para sa public health workers, aprobado na sa committee level. RH12, Milky Rigonan. Ms. Milky. Aprobado na sa House Committee on Health ang House Bill No. 9127 na pinapalawak ang benepisyong natatanggap ng mga public health workers. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, may akda ng bill. Amyendahan ito ang Republic Act No. 7305 o Magna Carta of Public Health Workers na mahigit 3 dekada na mula nang maisabatas. Sabi ni Salo, kabilang sa mga dagdag benepisyo para sa public health workers ay ang pagbigay ng 25% hazard allowance. Kasama dito ang pagtaas ng allowance sa 500 pesos mula sa dating 300 pesos na ibinibigay at ang laundry allowance na 1,000 pesos kada buwan mula naman sa kasalukuyang 125 pesos. Paliwanag ni Salo, chairman ng komite, ang dagdag benepisyo para sa public health workers ay baka makatulong sa brain drain o paglisa ng mga public health workers mula sa Pilipinas para naman magtrabaho sa ibang bansa dahil sa magandang benepisyong matatanggap. Nagpayag ng suporta sa panukala ang Department of Health, DOLE, Philippine Medical Association, Philippine Hospital Association at iba pa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Milky Rigunan. Balita naman, labas muna tayo ng ating himpilan. Ano ang kaganapan sa Metro Manila? PNP Women and Children Protection Care may pinaghahandaan ang kaso ng child exploitation gamit ang AI sa bansa. Alam nyo, marami ang dito kasabay ho ng merong tayo kanina nababanggit na pagbabago ng teknolohiya dahil ngayong balita natin kanina na magbubukas daw ang TESDA ng mga course nga ba yun, hindi ako nagkakamali, ng special course para ho sa mga gustong maging yung content creator, yung tamang tamang content, ano ba yung mga dapat na inilalabas ho natin, maayos sa paggamit ng social media. Kasabay ho niyan, ito hong pag-emerge naman, paglaganap po ng AI technology na mas maging tinatawag ho yan ng DICT cybercrime na predators. Yun ho mga tinatarget ay yung mga bata. Lalo na dito ho sa paggamit ng AI. Nakababahala ho ito dahil yun hong mga predator, yung mga binabanggit ho natin noon-noon pa na tumatarget sa mga bata para sa child sexual exploitation. Napakadelikado ho ito. At yan na daw ho ang pinaghahandaan ng PNP Women and Children Protection Care. Yun hong kaso. Gamit ang AI. Buong detalye, RH5, Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Yuel. Bagamat wala pang ang naitatalang kaso hinggil sa child exploitation gamit ang Artificial Intelligence o AI, ang PNP Women's and Children's Center ay pinaghahandaan na ito ayon kay PNP WCPC Chief Police Brigadier General Porcia Manalag. Kahit wala pa silang naitatalang kaso, ay pinaghahandaan na nito sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa iba pang mga international agencies. Nauna lang sinabi ng Council for the Welfare of Children na binabantayan nila ngayon ang paggamit ng AI sa child exploitation. Ang ganitong kaso ay kalat na sa ibang mga bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Val. 20 minuto makalipas ang alas 5 na umaga. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita at reports. Standby lang. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Limutan, sabi ho natin nga, tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng Tangerine Chocolate, malapit po pong Valentine's Day ha. Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa kopra, mga MSMEs na ngayon. Nagpuproduce sila ng magagandang cacao beans dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Davao. Hinakot ho para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10 na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo online, tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. RH! Ay, kaganda ng gising natin. Maganda din kasing tulog natin. Naka-Ultabayo eh. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na ngayon po ay nire-recommenda ng mga doktor at rehistado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa ho ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay tumutulong sa atin hindi lang para ma-boost yung ating immune system, kundi para ma-achieve natin ang magandang tulog. Yung pang stage 4 ng tulog. Kasi yung mga panahon na yan, ang ginagawa naman ng utak, dinidetoxify ang ating sistema ng katawan. Kaya pagising mo natin, magandang ating mood, magandang ating glow, magandang tingin natin sa ating sarili sa salamin. Kaya masaya tayo. Ayan, nalalabanan po natin ang depression at iba pang mga karamdaman. Kaya para ho sa mga gustong magkaroon ng magandang gising, mag-Ultabayo. Kung may mga katanungan ho kayo tungkol po sa Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na yun ay galing sa Tioxis Health Ventures. O dili kaya pumunta ho kayo ng Mercury, Amesco Drug sa Davao at Cotabato, o di kaya sa John's Pharmacy sa Buanga, sa Pasmed Pharmacy, dyan po naman sa Laguna. Ultabayo, kaagapay ho ninyo sa panahon ng medyo stressful na buhay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto bago alas 6 ng umaga. National Security Council o NSC may babala daw po sa mga nagnanais na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. RH14, Leth Narciso. Leth? Hindi hahayaan ng pamahalaan ng anumang tangkang sirain ang Republika. Pahayag ito ni National Security Advisor Eduardo Anyo kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Anyo, hindi mag-aalinlangan ang national government na gamitin ang kapangyarihan at puwersa para supilin at patigilin ang mga pagtatangka na ihiwalay ang alinmang parte ng bansa. Sabi ng kalihim, hindi matitinag ang pagbabantay sa soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Binigyang diin rin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at katatagan dahil ang mga panawagan anya para sa pagkakahati ng bansa ay magpapahina lang sa pag-unlad. Kaya naman iginiit ni Anyo na kailangang panindigan ng lahat ng Pilipino ang nakasaad sa konstitusyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Leth. At good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Nakikinig via DZRH 666 kHz. Ngayon din po sa mga relay stations natin dyan sa Puerto Princesa sa Palawan at sa Camarines Norte, General Luna sa Quezon, Rehano Joseph, good morning. Ngayon din kay Cesar Akdal, Victoria Ancho, Arturo Comillo, dyan naman sa Eastern Samar. At kamusta ho dyan? Siyempre sa Albay po, nag-aalboroto ho yung
Bulkang Mayon. Pero sabi nga ng FIVOX kanina, walang dapat ikabahala dahil hindi naman ganong kataas yung mga parameters na kanila hong binabantayan, mga pamantayan para itaas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Barko naman ng Philippine Navy umalalay na maghatid ng food packs sa mga isolated na bayan dyan po sa Davao. Epekto ng baha at landslide. Buong detalye, RH52 Edniel Parosa. Edniel, good morning. Nagatid ang Davao Forces Eastern Mindanao ng higit sa 19,000 food packs mula sa DSWD patungo sa rehiyon ng Davao na pinakasinalanta ng trough ng low pressure area sa nagdaang mga araw. Sakay ng BRP Tagbanwa, umalalay ang mga tauhan ng Philippine Navy sa DSWD Region 11 para maibabang ayuda sa Davao Oriental hanggang kahapon. Ayon sa kasundaluhan, partikular na dadalhin itong food pack sa mga pinahang pamilya sa mga isolated ng lugar gaya ng Governor Generoso at Mati City. Kinailangan na kasing gumamit ng naval ship dahil sira rin ng landslides ang mga tulay sa bayan ng Caraga, Lupon at lungsod ng Mati. Sa report ng NDRRMC, umakyat na sa 16 bilang ng mga nasawi dahil sa extension ng LPA na naka-apekto sa Davao at Caraga region. Naipaulat din ng NDRMC na 3 pang individual ang nawawala at 11 sugatan dahil sa sama ng panahon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, maglalagay na ng AI-powered scanners sa mga paliparan laban sa mga smugglers at terorista. Ayon kay Golden Medjay Defense Incorporated Director Vicrod Brosas, pinagpaplanuhan na ng kanilang kumpanya ang pag-install ng AI imaging evaluation at maintenance scanners. Paliwanag ni Philippine Aerospace Development Corporation Acting President and CEO Raymond Mitra, layo ng AI scanners na tiyaking up-to-date ang mga machine ng paliparan. Sinabi pa ng GMDI kapag naisakatuparan ito, mas may hikayat ang mga turista sa bansa dahil sa karagdagang seguridad na dala ng AI-powered scanners. Kung meron mga ganitong nakatutulong naman para sa atin, ito yung advancement, advantage ng technologies. Ito yung katulad ng iba na ginagamit para sa sexual child exploitation, yun hong paggamit ng AI. Kaya dapat tayo sa atin hong mga nanay-tatay, sa mga parents, check ho natin yung mga pinagagawa ng ating mga anak, lalo na kung minor de edad at bata, dahil marami po, sari-sari na ho ngayon ang mga nakikita sa social media. Hindi ho katulad nung medyo early days ng social media sa panahon ho natin na kukunti lang naman yung makikita natin online. Hindi ho katulad ngayon, kahit sa ang iba't ibang topics, mag-search ka lang ho ng anumang salita, may lalabas na mahalay. Di natin alam kung ano yung mga view, mga napapanood o nababasa ng ating mga anak. Pa-check daw po sa ating YouTube live, garbled yung audio. Medyo pangit daw po ang ating audio sa ating YouTube streaming. Sa iba pa nating mga balita, 9 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga, sa pool ng water service interruptions ang ilang bahagi ng Metro Manila simula ngayong Lunes hanggang Pebrero 12 sa Calatas sa abiso ng Maynilad. Mawawalan ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng Quezon City, Parañaque at Las Piñas dahil sa isasagawang maintenance activities. Partikular sa Doña Josefa Santa Monica, Nagkaisang Nayon at Nova Proper sa lungsod ng Quezon. Gayon din sa BF Homes, Moonwalk, San Dionisio at San Isidro sa Parañaque City at ang BF International Kaamanuyo 2 dyan po sa Las Piñas. Para ho sa buong detalye at oras ng water service interruption ay maaari nyo rin pong puntahan ang official pages ng Maynilad. Nagdulot naman ng matinding traffic ang pag-araro ng isang van sa concrete barriers sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas kahapon ng umaga. Sa ulat ni DZRH reporter Val Gonzalez, wasak ang unahang bahagi ng isang itim na van na mistulang papasok sa EDSA busway kung saan bumabaybay din ang isang unit ng GEL Trans bus.
Ayon sa driver ng itim na van, galing sila ng Baguio sakay ang siyam katao at nakakonvoy sa iba pang van. Hit ng driver, hindi siya nakatulog habang nagmamaneho at hindi niya sinubukang pumasok sa EDSA busway. Inaalam pa kung may nasugatang pasahero sa panig ng bus habang nahatak na rin ang van upang mabilis na maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. 7 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, 2 kalye sa Binondo, Maynila ang pansamantalang isinara sa mga motorista noong Sabado matapos bumagsak ang isang telco post sa lugar. Isang telco poste sa Sabino Padilla Street ang nahati at bumagsak dahil sa aksidenteng pagkahatak ng isang truck na dumaan dito. Nawala ng internet connection ang buong lugar dahil sa nangyari at pansamantala ring ipinasara ang Sabino Padilla at Quentin Paredes Street. Samantala, bandang alas 12 na ng tanghali nang muling madaanan ang kalahati ng mga kalyeng nabanggit. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:54, gising na ho, bango na, kape-kape na! Sa mga may pasok pa ho at sa mga luluwas pa Maynila, Monday morning, pero sa katunayan, Monday hindi na nga masyadong mabigat ang traffic no? Parang ang bagong Monday ngayon ay Tuesday. Tuesday nagbabalikan. Sa iba pa nating mga balita, posibleng konektado sa giriaan sa West Philippine Sea ang tangkang cyber attack sa website ng Philippine Coast Guard. Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balillo matapos matukoy ng DICT na galing sa isang Chinese state-owned telecommunications company ang mga hacker. Inamin ni Balillo na ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagtangkang pasukin ang website ng Coast Guard. Bukod sa PCG, tinangkaring ihak ang mga mailbox at website ni Pangulong Bongbong Marcos, Department of Information and Communications Technology at Overseas Welfare Workers Administration o OWA. Noong isang linggo, nalansag ng FBI ang umano'y hacking operations ng China sa infrastructure sector ng Estados Unidos. Nakapagtala naman ang higit 3 milyong hacker ang nagtangkang pasukin ang data system ng gobyerno ng Baguio City. Ayon sa head ng Management Information Technology Division na si Francisco Camarao, matagumpay na naprotektahan ng kanilang firewall ang halos araw-araw na nangyaring pagtatangkang cyber attack sa kanilang database. Sabi pa ng opisyal, hudyat ito na kailangan pa nilang mas palakasin ang kanilang cybersecurity dahil mas nagiging komplikado at malakas ang mga sumusunod na cyber attacks. Idiniin naman ni Camarao na isa sa kanilang mga magiging solusyon ay ang paglalatag ng off-site backup system at pag-train ng kanilang tauhan sa cybersecurity. Alas 5:56, 4 na minuto bago mag-alas 5 o alas 6 ng umaga, niyanig ng magnitude 4.3 na lindol ang lalawigan ng Davao del Sur kahapon. Ayon sa FIVOX, naramdaman ang lindol 5 kilometro timog kanluran ng bayan ng Magsaysay bandang alas 9 ng umaga. Naitala ang instrumental intensity 3 sa epicenter na may 10 kilometro ang lalim sa syudad ng Digos, Davao del Sur. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yung kung kanina may natanggap tayo na yung mga nagwaging Best Actress at Best Actor dyan po sa MIFF sa Amerika. Si Christopher De Leon inisnab sa MIFF sa Amerika. Balita hatid sa atin ni Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
Marami ang tumaas ang kilay sa resulta ng winners ng katatapos lamang na Manila International Film Festival na ginanap sa Los Angeles, California nitong weekend. 10 MMFF movies ang kasali pero nagkaroon sila ng sarili nilang awarding at hindi nila kinonsider ang nanalo dito sa Maynila. Pero marami ang nagtatanong bakit meron pa silang ganun gayong dinala lang naman nila sa naturang Film Fest ang mga entries ng Metro Manila Film Festival. Pero ang isa sa ipinagtataka nila ay sa kategoryang Best Actor na magkatuwang na napanalunan ni Dingdong Dantes ng pelikulang Rewind at ni Piolo Pascual ng pelikulang Malyari. Ang kini-question nila ngayon ay hindi man lang isinama sa mga nominado ng kategoryang iyon si Christopher De Leon ng pelikulang When I Met You in Tokyo na leading man ni Vilma Santos na siyang nanalong Best Actress. Kasama pa sa nominado si Dante Rivero na malinaw na supporting lang ang role niya sa pelikulang Gumburza. Kaya nababash tuloy ng katakot-takot itong mga organizers ng MIFF sa Amerika dahil sa tila mali-maling desisyon at pati sa pagkakaroon ng sarili nilang awarding. Nag-post ngayon ang line producer ng pelikulang When I Met You in Tokyo na si Reggie Magno na humihingi siya ng paliwanag at bakit dinedma lang nila si Christopher De Leon. Hindi raw niya kini-question ang hindi pagkapanalo kundi ang pang-iisnab nila sa premiadong aktor sa nominasyon. Bahagi ng mahaba niyang shoutout sa kanyang Facebook account, "He may not be your choice as Best Actor. We respect that. And your choices, Dingdong Dantes and Piolo Pascual, are both good actors as well as deserving. But it is not about Boyd De Leon not winning but not even being nominated in the Best Actor category. Why?" Ang sabi niya. As of today ay wala pang sagot ang mga taga-MIFF at wala rin munang pahayag si Christopher De Leon kung ano ang nararamdaman niya sa pang-iisnab sa kanya sa naturang awarding. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon pa rin pong Monday morning. Gising na po, bangon na, kape-kape na. Mag-ingat saan man tayo pumunta at kung may mga pasok sa trabaho at pasok sa eskwelahan ay kasyahan nawa tayo palagi, ingatan tayo nawa palagi at huwag kalimutang magtagubilin sa itaas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Hanggang bukas dito sa Magandang Umaga Pilipinas.